beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, nako, si Sara Duterte ay nanganganib mga kababayan ha. Nanganganib. Opo ha. Grabe. Hindi ho natin na namamalayan na itong si Sara Duterte pala ay maaaring makulong. Opo. Ha? Dahil nga dito sa mga pagbabanta niya sa Pangulo, kay First Lady at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Laka, mga kababayan ko. Ngayon, nanganganib nga. At tila ba binabaliwala ni Sara Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, kaya pala etong mga kampo niya, tulad nila Greco Bellica, meron naman daw nakahanda na pwedeng pantapat. Kasama nga dyan si Robin Padilla. Kaya pala ang Mariel na asawa ni Robin Padilla, epal ng epal. Oo. Ngayon nababas silang dalawa. Oo, bobo si Mrs., bobo si Mr., parang ganon. Bobo si Mr., bobo si Mrs. Yan ho ngayon ang lumalabas sa social media, na talaga ng mga pinagtatawanan sila, mga kababayan ko. Nako, isa pa dyan si Baste daw. Pwede naman daw tumakbo si Baste kung sakaling ma-impeach o makulong si Sara. At meron pa isang option. Ito daw hong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan ko. Si Alan Peter Cayetano na balimbing, itatakbo daw nila, mga kababayan, Grabe. Biruin ninyo. Naisip pa nila na itong si Alan Peter Cayetano ipamalit kay Sara Duterte kung sakasakaling ma-impeach. Ito na nga ang problema. Ma-i-impeach, makakasuhan, makukulong. Ay nako mga kababayan, masaklap ang magiging kapalaran ni Sara kung ganon. Yan po yung ating tatalakayin at eto si Yussi Claire Castro. Nako! May binuking. May binuking mga kababayan. Laban kay bangag na Sara Duterte. Grabe, no? Grabe talaga ang politika, mga kababayan. Pero bago natin ito umpisan, mga kababayan, shoutout sa aking M. Cervera Forever Family. Bahala na muna kayong bumati sa ating lahat ng mga bisita, sa ating mga members, sa ating mga solid na taga-suporta, sa lahat po ng laging nagla-like sa ating mga live. Opo, shoutout po sa inyong lahat. At eto na nga mga kababayan, nako po, Sara Duterte, makukulong na, magkakasuhan, mai-impeach pa. Alaka, Ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Nakatutok si Tina. Kita nyo mga kababayan ko, hinihingi na po sa Justice Committee sa Kongreso na ito daw po, ito po yun ito daw po si Sara Duterte ay yun na nga, mga kababayan, hindi na nga makatakbo at kung ano-ano pa. Pero yan po ay sa Kongreso. Ito naman ho sa Senado. What if the Vice President returns? Grabe ito mga kababayan ko. Grabe ito Si Attorney Kapunan, mga kababayan. Ito po yung tumawag na scammer si Sara Duterte. Attorney. The money and refund it. Ano pong mangyayari sa impeachment? If ever in case. Does it change anything? Change anything. It doesn't change anything. So tuloy pa rin po yung Yes, case. definitely. Miski na mag-resign na siya, tuloy pa rin, di ba? Kita nyo mga kababayan, Kasi nga hindi na dumadalo yung ilang mga abogado at ganun din ho si Sara, mga kababayan, hindi naman ho dumadalo. At eto na nga, puro mga kung ano-ano na lang ang pagtatago, eto nga mga depensa nila, wala na hong maipakita na pang kontra sa mga inaakusa kay Sara, mga kababayan.
Oo, malupit, ano? Hindi na ho nila masalag yung mga ebidensya ng prosecution eh. Kaya ang problema ngayon ng kampo ni Sara, puro ano na lang, ano, puro na lang, oo, mag, oo, ano yan, ano tawag dyan? Puro paninilip na lang sa technicalities. O may problema sa dokumento, hindi dapat, yan dokumento, parang mga ganun ho mga kababayan. Yung mga ginagawa na lang ng depensa. Puro na lang hadlang, puro na lang, alam niyo yon, puro na lang objection, mga ganon, ano. Nako, paano tayo matatapos yan eh? Itinatago ho nila o hinahadlangan nila yung malalaman natin, yung karapatan natin na malaman kung ano yung totoo, mga kababayan. Ngayon, mukhang nadidihado na ho si Sara at mukhang lumalakas ang loob ng mga ilan, ng mga congressman, para ho itong si Sara Duterte ay ano, talagang todohin na ho, ano, mga kababayan, ano, todo-todo na nila, no, ang pagpapanagot sa kanya. Nung una medyo nagme-medya-medya pa eh. Ngayon, mga kababayan, parang ayaw na nilang bitawan eh. Parang gusto nila, tuloy-tuloy na natin to. Wag na natin bitawan, ano, mga kababayan. Sige, tuloy. Impeachment, dalawang penalty yan. Removal from office and prohibition to run for any public office. Kita nyo mga kababayan ko, no? Paano ngayon ito? Mukhang matutuluyan ng hindi makakatakbo. Ano? Itong si Sara Duterte. Oy, shoutout Marites Musni ha. Bahala na muna kayo sa bisita hindi ko masyadong mabasa at maliliit. Kasi, ayaw umubras sa aking PC. Yung PC ko kasi, yung kanyang monitor, malaking-malaki mga kababayan. Kaya ang lalaki ng mga pangalan nyo ron eh. Kitang-kita ko. Alam nyo naman, malabo mata natin. Ano. Ngayon, mga kababayan. And ano kaya ang implication kung ibalik niya yung pera? Para nag-mission na yun. Nagkamali sila sa pag-aaral. Correct. But, Ibalik niya yung pera. But she'll have walang choice yung vice president. Kung may utos na, ay sa ulit, she has to. Nako. So, Nako, mukha yatang magsosoli pa ng halos bilyon, ano. Mukhang magsosoli pa mga kababayan si Sara Duterte. Pagsosoliin pa si Sara Duterte ng impeachment court ng sandamakmak na pera na ninakaw niya. Ang laka. Ay, nako. Ano yan, Sara Duterte? Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman masisimot yung dami ng ninakaw nyo eh. Di ba? Bangag na bangag kayo sa pera eh. it doesn't change anything. Liability should dapat ipagpatuloy yung pag-account ng liability from Siyempre naman. Alam nga naman na hindi i-account yung mga liability ni Sara Duterte, di ba? Ano? Di ba? Berhinya Domingo ba yan? Hindi ko masyadong, basta sa Reza Force family, sa MC Cervera Forever family, at sa BMB family, shoutout po sa inyong lahat sa mga bisita natin. Nako, delikado, no? Jackpot si Sara. Na ubos din sa wala ang mga ninakaw. Ay, hindi. Hindi basta-basta mauubos yan. Sino to? Si Antonio del Castillo. Sa inyo pong lahat, hindi ko makita yung iba eh. Ay, hindi mauubos basta-basta yan. Maraming mga basket kung saan nila nilagay yung mga pinagnanakaw ng mga pamilyang bangag na yan, no? Bangag sa kapangyarihan, bangag sa kayamanan, mga kababayan, ano? Yan, no? Maraming basket ng pinaglagyan nila para sigurado na pagka nahuli, hindi lahat ng basket makukuha. Meron pa ring mga reserba. Ano po, mga kababayan? Ganun yan. Di ba tatlong klase yan? Meron tayong impeachment proceedings. Nako. Iba yan sa criminal case. Nako. May plunder nga siya sa
So, di ba? Iba yun, imprisonment yan. May civil case, ito yung pagbalik ng pera. Nako mga kababayan, may criminal case, yung plunder case. Nako mga kababayan, ipapakulong nga ito. Ipapakulong si Sara mga kababayan, walang lusot ito. Hindi man ma-impeach si Sara mga kababayan, mukhang nakalimutan niya na pwede siyang ipakulong. Ano? Mukhang nakalimutan ni Sara na makukulong siya mga kababayan habang buhay. O depende sa kung sino yung mauupo. Oo, kung kaalyado niya yung makauupo, baka ipardon. I-absuelto. Depende yan, papardon o kung di pa tapos ang kaso, papa-absuelto na lang. 'Di ba? Uutusan ng magiging presidente na, wag niyong i-convict yan. Labas na yan. Kapag ka naman na-convict, edi ipapardon ng presidente, labas na si bangag na Sara Duterte. Ang problema, si Digong, si bangag na Duterte na nasa dahig, hanggang ngayon bangag pa rin. Hindi ho siya, hindi ho makalabas-labas doon. Mahihirapan. Bakit? Hindi ho basta-basta may impluwensya ng presidente dito sa Pilipinas nando doon na ho di po ba? May administrative case. So, iba-ibang kaso nga. Di ba? Smorgasbord ng kaso. Kasi Campo, sino mag-represent kayo pa rin? We'll see. Abangan. Abangan natin mga kababayan, mukhang marami pang pasabog. Ganun pala 'yon Oo, ganun pala 'yon. Ang mga Duterte, sabi rito ni Ruth, Guinness Book of Record ang mga Duterte, ICC impeachment and more. Nako, 'di ba mga kababayan? Sorry wala tayo sa studio ngayon at tayo nasa ibang lugar. Kasi nga ho mga kababayan, yung ating studio, hindi natin magamit yung ating PC. Mukhang may problema po ang StreamYard na ginagamit natin. Kaya ho nagtsatsaga tayo ngayon dito sa laptop natin mga kababayan, yan. Eto pa, dagdag pa natin, Ano pa ba yan? Pakinggan nga natin ito. Sa resolusyong nakapaloob sa report ng House Justice Committee ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Wala na. Nakatutok si Tina Panganiban. Wala na. I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report number 261. Ipinamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng report ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I received it last night from my email and I had my staff print the whole thing. Nakapaloob na sa Committee Report 261 ng House Committee on Justice ang House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ayan na nga, natuloy mga kababayan. Yan pala yun. Kaya parang yan yung tinutuloy ngayon na iniimbestigahan at inilalatag ng prosecution, mga kababayan ko. Nako, para hindi matagal, ang tanong ngayon, mga kababayan, magwawala ba yung mga Duterte bangag supporter, mga kababayan? Itong mga bangag na mga dugyot, vlogger, mga kababayan? Sila ba ay maghihimagsik? Sila ba ay magwawala? Sila ba ay hahawak ng gulok at pupunta ng lansangan at mananaga, mga kababayan? Mag-aala. Sino ba tong mahilig maghurumentado? Yung mga naghurumentado na nagtatali ng kulay pula sa ulo, mga kababayan, At may daladalang mga gulok, ganun ba ang gagawin nila? Nako, abangan natin. Sana nga ganun ang gawin ng mga taga-suporta ni Sara, kita nyo naman mga kababayan ko. Lahat na ho nangyari, pero wala pa ring nagawa. Wala silang nagawa. At walang resulta yung kanilang mga pagbabanta. Nagbabanta sila.
Gabriela Silang. Yung ba yun? Ganun ho ba ang gagawin nila? Nakita natin mga kababayan yung kanilang mga kasamang nakulong na walang nangyari. Ano? Diba si Mike Defensor, wala man lang nagwala. Parang hinayaan bigla. Eto naman si Marcoleta. Meron mang nagrally. Hindi man lang inabot, mga kababayan, ng 3 araw, ubos na. Wala na. Sabi nga nung ibang mga kakilala natin, sino ba yan si Marcoleta para pag-aksayahan namin ng oras? Hindi naman kaming lahat natutuwa sa kanya. Marami sa amin ayaw din sa kanya. Gawa nga ng dahilan ng pagkasira di ba? Ng kanilang samahan. Wala mga kababayan. Di ba? Wala. Walang nangyari. Sino pa? Di ba si Digong? Ano nangyari kay Digong? Nung dinala ng dahig, wala rin silang nagawa. Ngayon, kay Kibuloy, tumagal man ng ilang linggo ang paghuhukay kay Kibuloy, mga kababayan, di ba? Wala rin. Wala rin. Hindi rin nila nagawa na magpabagsak ng gobyerno. Sabi ng mga eto na mga kababayan, ang mga alagad ni Kibuloy. Mga ganun biruin ninyo, wala pang 1,000 yung mga pumunta roon. Mas marami pa yung mga vlogger na dugyot, yung mga nando doon na mga pasali-sali, yung mga bida-bida doon. Mas marami pa yung dugyot vlogger kumpara sa mga tao na talagang taga-suporta. Wala mga kababayan, wala. Ngayon, ang tanong ko, dito kay Sara, halimbawa ho ito arestuhin. Halimbawa ho ito ay ikulong. Anong gagawin nyo ngayon? Diyan nyo ba ilalabas na yung inyong puwersa talaga? Na sinasabi nyo na malakas kayo, marami kayo, 32 million kayo kanyo. Diyan na ba namin makikita? O baka naman parang labintador na pag pumutok mas malakas pa yung utot. Ano po? Mas malakas pa ho yung utot ang dami na ho nilang mga banta. Nasusugurin ang Malacanang. Na pupunuin daw nila ang EDSA. Na magmamarcha sila. Na susunugin nila ang Malacanang. Mga ganun, ang dami nilang pautot. Pero mga kababayan, walang nangyari Walang nangyari. Wala. Sorry, hindi ko kayo nababasa diyan. Yung mga nag-aantay ng bengbang mamaya-maya konti. Okay, mga kababayan. Ang tanong natin, Kami lang ang tatawa, boss. Talaga ba? Ngayon paanong mangyayari? Nakakayanin nila, halimbawa ho na arestuhin si Sara at ikulong na, o kaya ma-impeach na ng tuluyan si Sara. Ako naniniwala, mga kababayan, wala silang magagawa dyan. Kahit na maghuhubad, lumuhod, dumapa, tumihaya sila dyan sa kalsada, wala silang magagawa dyan. Walang magagawa Sabi ko nga sa inyo, si Digong nga walang nagawa Di ba? Naging inutil si Duterteng bangag kay Pangulong Bongbong Marcos Kaya yung mga dides, bobo talaga, hindi nila maisip Yung tinatawag nilang weak leader, nakita naman natin. Paulit-ulit na nga natin sinasabi, mga kababayan, na ang Pangulong Bongbong matalino, hindi nyo kakayanin. Nagtulong-tulong na yung mga demonyo. Kita nyo nandyan na si Aling Maliit, nandyan na yung si Vic Rodriguez, nandyan na si Digong, nandyan na si Mike Defensor, nandyan na si Chavit, nandyan na si
si Panutya, si Marcoleta, nandyan na si Magalong, nandyan na si Aimee. Mga kababayan, ang dami na nilang nagtulong-tulong. Walang nangyari, hindi nila kinaya. Hindi nila kinaya si Pangulong Bongbong. Kaya ako naniniwala. Yan, si Boy 10K, sino pa? Marami pa. Nagtulong-tulong na sila lahat eh. Di ba? Ano nangyari? Meron ba? Nasa na si Chavit ngayon? Ano sabi ni Chavit noon? Ayun, nando doon, bangag na bangag din. Yung matanda na yun, ano na nangyari? Nga. Ngayon pinuputakti ng kritiko yung ginawa ng kanilang kumpanya, diyan po mga kababayan, sa isang karayan dyan, sa ilog dyan na flood control, ginawa nila nagaygay, nasira, walang ka tibay-tibay mga kababayan. Nako. Ngayon nanahimik bigla, Nanahimik bigla. Sino? Si Chavit. Hindi nyo ba napapansin? Di ba biglang tumahimik? Mula ng kinulong si Mike Defensor, mula ng kinulong si Marcoleta, walang nagawa sila. Bigla na lang silang nanahimik. Kaya yung mga sinasabi nila na ito daw si Sara Duterte, susugod na naman daw sila sa Malacanang kung sakali daw ito'y aarestohin. Malabo yan mga kababayan, maniwala kayo. Malabong-malabo pa. Sa tinta ng pusit ni Sara. Di ba? Ngayon. Kayo, ano masasabi nyo? Ito ba magiging successful sa gobyerno ni Pangulong Bongbong na mapanagot si Sara Duterte? Sabi nga ni Pangulo 'di ba? Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Di lalong-lalo na hindi siya pangulo ng kanyang mga kaaway. 'Di ba mga kababayan ko? Kaya yung mga kaaway, mas malamang na mapanagot yan. Lalo-lalo na yung mga magnanakaw na nang aaway pa. Biruin mo nagnanakaw ka na sa gobyerno, nagnanakaw ka na sa gobyerno, nang aaway ka pa ng Pangulo. Siyang ka naman. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.